Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Isang magandang umaga po sa bawat isa. At sa ating mga kapatid na sa dako ng online. Sino po nakakaramdam ng ating aralin sa umagang ito? Pansinin natin po yung pagkabanggit sa aklat po ng mga awit. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa panahon ng kababagan, at silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ang kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. At yung ating isang aralin, siguro nakaraang Miyerkules, may 5 beses sa ata ito nabanggit o may higit pa. Sabi po rito sa ating aralin sa 1, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ni sanlibutan. Sino ang hindi lalakas ang loob sa mga salitang ito? Unang-una, sino po ang hindi nakaranas sa atin ng kababagan? Sino hindi nakaranas ng problema? O ng kapighatian? Meron ba magtataas ang kamay mga kapatid? Siguro kapag ang isang tao ay wala na sa kanyang sarili, baka maaaring magtaas ng kamay. Kumbaga wala nang siyang iniintinding problema o hinanakit o anumang kailangan sa kanyang sarili. Pero sa ating mga lalatigit sa mga anak ng Diyos, alam natin na kung papaanong ang mga pagsubok, hindi mo maiwasan. Sa ating panahon nga lang, ang mga naranasan ng ating mga kapatid ngayon, nakaraang buwan lang, di ba? Naranasan ang bawat isa sa atin yung mawalan. Yung problema nandyan, talagang ang kababagan ay ang hirap bigkasin. O yung mga kapighatian ay hindi natin maiiwasan. Dahil sabi po sa aklat ng Hope, kaya nga sabi ko nga kanina, sino ang hindi nakaranas ng kababagan o ng kapighatian o ng problema? Kung meron man, di ba, o ikaw na. Sino po ang hindi nakaranas ng ganon? Kung pwede nga lang makapagsabing sana all, di ba? Pero hindi natin maiiwasan. Sabi po sa aklat ng Hope, chapter 5, verse 6 and 7. Sapagkat ang kadalamhatian na hindi lumalabas sa alabok, ni bumubukal man sa lupa ang kababagan. Kumbaga, yung ganun daw mga pangyayari, kapighatian, kababagan, hindi yan basta-basta lumalabas, sabi, sa lupa, sa alabok. Sa pagpapatuloy, kundi, sabi po sa 7, kundi ang tao ay pinanganak sa kababagan, gaya ng alipato na umiilang lang sa itas. Yung alipato, sa madaling pagkakaano niya, yung, kumbaga yung apoy, lalo't ikaw ay nasa dilim. Subukan mong hatawin niya. Lalabas yung maliliit na parang bagang lumilipad. Yun po yung alipato. Galing siya doon sa apoy at baga. Ganon din ang kabagabagan ng tao. Kalakip na ng buhay ng tao. Once na ikaw ay mabuhay dito sa sanlibutan, bagamat ang sanggol, wala pa siyang alam na pagpapanganak sa kanya hindi niya alam kung anong, wala pang muwang. Pag siya nagutom, iiyak siya. Kapag siya nakaramdam ng hindi komportable, iyak siya. Kapag isinilang ang tao, kadikit niya na ang kababagan. Lalo't kapag ang tao ay nagkaroon ng kaisipan, andyan na yung maghahanap buhay ka, kapaguran, problema, kadikit na ng tao yan na hindi sinasabi dito sa ating binasa na hindi kusang lalabas sa lupa. Kundi ang buhay ng tao, kadikit mo na yan. Kadikit na natin ang kababagan. Bakit po kaya? Balikan natin nung pasimula kung bakit ang ganitong pangyayari ay pumasok sa buhay ng tao. Sa Genesis chapter 3, dito natin makikita, nung ang tao ay nagkasala, ang ating amang Abraham at Eva, nang sila ay binigyan ng parusa ng Panginoon, sabi sa chapter 3, umpisa po sa 16 hanggang 19 po. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang mga paglilihi, manganganak kang may kahirapan, kumbaga sa umpisa pa lang, yun ang inano ng Diyos
sa pagkakasala ng tao. At ang iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y Panginoon sa iyo, sabi niya sa babae. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na sinasabing huwag kong kakanin niyon, sumpain ang lupa. Doon na po nagkaroon ng pasimulang dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Pansinin natin, kung hindi pala nagkasala ang tao, siguro hindi inano ng Panginoon to. May magandang plano ang tao, ang Diyos sa tao, ngunit nasira ng kaaway dahil doon sa pagdaya. Sa 18, at sisibol niyon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain kang ng pananim sa parang sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw alabok at sa alabok ka uuwi. Ganon nagsimula ang kabagabagan, kaya pagsilang pa lang ng tao, pag nagkaisip siya, kadikit niya na yung problema, yung kahapisan, pighati na nandirito sa sanlibutan. Kadikit na ng tao yan, mga kapatid. Kaya kung bakit po sinasabi, sabi po rito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 10. Sabi po rito, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos. Yung sakit po, hindi yung sakit mga kapatid. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Pag sinabi kasing sakit, ano pa magandang paliwanag yun? Yung pasakit. Yung mga kung anumang kapighati ang nararanasan ng tao, pinaano pala yan ng Panginoon sa isang dahilan upang pagsanayan. Kaya sinong hindi sanay sa mga kapighati ang nararanasan dito sa sanlibutan? Kaya nga yung tanong ko kanina, sino yung hindi nakaranas, napakaswerte naman niya. Ito pala yung binigay sa atin ng Panginoon bilang ating pagsasanayan o yung ating mararanasan dito sa sanlibutan. Pag sinabi kasing sakit, iba na yan . Kumbaga, pag binasa pa natin sa dictionary, extreme painful sorrow. Kumbaga yung kapighatian mo talagang matindi. O kumbaga, mabigat. Mga kahapisan na nararanasan ng tao upang pagsanayan. Kaya dito sa sanlibutan, hindi natin maiiwasan ng mga ganitong bagay. Hindi natin matatakasan. Pero nais ng Diyos, dahil sa nagkasala ang tao, kaya siya gumagawa ng kaparaanan para iligtas tayo sa ganitong katayuan. Kaya nga sa awit ni David ating makikita. Sabi po sa 119 ng awit, verse 143, kabagabagan at kahirapan ay humahawak sa akin, sabi ng awit ni Haring David. Kumbaga, yung pangyayaring napakapait sa kanyang buhay, parang niyayapos ka, tinatalian ka sa ganung katayuan. Pero sa pagpapatuloy, gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Kaya nga, ang kabagabagan, ang kahirapan, nasa lahat ng tao. Lahat po yan in general. Pero iba ang merong Panginoon sa kanyang buhay ayon sa ating aralin. Ayon sa ating aralin, sabi, siya'y nasa ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati at matayog na muog sa kababagan. Kaya napakapalad. Lahat ng tao ay nakakaranas nito, pero ang mga anak ng Diyos, meron silang, sabi pa nga, pader na masasagot. Yung muog kasi, mga kapatid, yan yung muog na sa panahon kasi ng digmaan noon, pag ang pader na ng bayan mo mahina, tibag agad yan, lalo't ikaw ay dudurugin ng kaaway mo. Pero ang Diyos, sabi sa ating aralin, maaasahan natin na siya ay isang matayog na muog, matibay na muog sa oras ng kapighatian.
Kaya pala kapag ang mga anak ng Diyos nakakaranas ng mga kapighatian, meron tayong nasasandalan. Ayon sa ating aralin, matayog at matibay na muog sa oras ng kababalaghan. Kaya nga sa panahon na ikaw ay makakilala na sa Panginoon, kagaya nga ni Haring David, gumapos sa kanyang kahapisan, kabawagan, pero ang isang kaaliwan niya ay yung kautusan ng Panginoon. Kaya napakapalad ng mga mananampalataya na merong Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi dito sa awit pa rin, sa 34:19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Tulad ng nasabi ko kaganina, kadikit na natin ang kababagan, kadalamhatian, pero merong isang Diyos na magliligtas sa atin sa lahat ng mga bagay. Bakit sa lahat? Lahat naman tayo may problema, iba-iba nga lang. Merong kaparaanan ng Diyos na inalalabas tayo doon sa ganong katayuan. Kasi kapag ikaw ay walang Diyos, ayon dito sa ating aralin, pag ikaw ay walang Diyos na sinasandalang matibay na muog, kapag ang problema ay nandyan na, yun lang. Kasi minsan parang sa tingin natin, pag may problema ang isang kapatid, maliit lang yan, kayang-kaya niya yan. Pero balik rin kaya natin, yung problema niya ay dumating sa'yo. Baka bumaliktad minsan ang ating katayuan sa buhay, makalimutan nating may Diyos. Naalala ko nga, kapag tayo'y nawawalan ng mahal sa buhay, talaga nandiyan ang kapighatian. Pero sa mga anak ng Diyos na nakaunawa ng kanyang kalooban, salita, tumutupad ng kanyang kautusan, masakit sa atin na mawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero nandun na yung unawa na nalalaman natin, na mas mapalad pala siya. Kasi bakit? Hindi na siya makakaramdam ng hinagpis, kapighatian, kabagabagan. Kumbaga, pahinga na siya. Pero tayo, tuloy pa rin. Maaaring minsan, baka madapa pa tayo eh. Kaya nga, sa ating aralin sa umagang ito, yung mga ganitong katayuan at sa buhay, binigyan tayo ng isang sandalang matibay na muog, matibay sa oras na kabagabagan. Kaya ngayong ating isang aralin, sabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kasi nung panahong ito, pinaliwanag niya sa mga apostol yung mangyayari sa kanila eh. Sa atin kaya, mapalad nga tayo, hindi natin naranasan yung mga ganitong naranasan ng mga apostol. Kumbaga sa atin, mga problema na lang eh. Pero sinalita niya ang mga bagay na ito para magkaroon tayo ng kapayapaan. Dahil sa sanlibutan daw ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya kung papaanong tayo'y naaalipin ng ganitong katayuan sa buhay, pagkababagabag, merong isang Diyos na nagsalita na lakasan ang ating loob. Lakasan, kaya nga pag ganitong salita, naalala ko yung bilin ng protector ng nakaraang taon, bilin sa amin ni Shane, maraming pagsubok, mabigat na darating sa amin. Isang bagay ang sinabi niya, lakasan niyo ang inyong loob. Pag nalagpasan nyo yung ganitong problema, merong malaking biyaya na naghihintay sa inyo. Kaya itong talatang ito, pag sinabing nababasa, na nagagalak ang puso kahit sa kapighatian, minsan nga inuulit-ulit ko yung mensahe na sinend sa akin nating kapatid na Nea. Nakaraang taon, binabalikan ko yun, in-scroll ko pa eh. Basahin ko lang kasi yung kapighatian na nararamdaman namin, nawawala. Dahil dun sa pangako ng Diyos na ibinigay, hindi lang sa amin, maging sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sa oras ng kabagabagan, sabi sa Nahum, sabi po sa Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Naniniwala ba tayo dito mga kapatid? At nakikilala niya yaong naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Sa buong sanlibutan, pag ang tao ay nakakaramdam ng mabibigat na suliranin,
mananampalataya man o hindi, masasabi, kahit hindi mananampalataya, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kahit sinong tao, basta nandun na sa katayuan na ikaw ay wala nang malapitan, nababanggit ng tao yan. Minsan nga, pag nagkukwento yung mga kasamahan ko doon, sa sabungan eh. Naniniwala ako, Panginoon, papalalunin mo ako sa sabong. Naniniwala siya. Sa oras ng problema, naniniwala sila. Pero dito sa talatang ito, iba. At nakikilala niya yung naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Alam ng Panginoon kung sino yung talagang nagtitiwala sa Kanya. Sino yun? Sabi sa ating aralin, balikan ko lang yung ating aralin sa awit. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Hindi pala lahat ng magsasabing nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, ay ayos na. O yung baga, yun na yun. Pero hindi. Yung lubos na nakakaunawa ng kanyang kalooban, sumusunod sa kanyang salita, tumutupad ng kanyang mga utos, nakikilala ng Diyos kung sino siya, kung sino yung mga yon. Sino yon? Yung mga tumutupad talaga. Pero minsan may isip natin, napakabuti ng Diyos. Kahit hindi mananampalataya, minsan talagang dumadating sa kanila yung katugunan. Dahil hindi naman natin masisisi, ang Diyos ay mabuti. Nagpapaulan siya sa mabuti at masama. Pero higit yung mga naglalagak ng tiwala doon sa kanyang pangalan. Kaya nga sa umagang ito, sa ating mga naranasan nakaraan, yung ating aralin nakaraang Miyerkules, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na makapapagal. Kasi nga dito sa sanlibutan, tulad ng sabi ko kanina, pag isinilang ka, nandyan na, kadikit mo na. Kabaga-bagaan, kadalamhatian, tulad ng nangyayari sa atin, mawalan ka ng mahal sa buhay, andyan talaga, hinagpis yan. Hanggang sa unti-unting mawala. Sa lahat ng kabigatan na nangyayari sa buhay ng tao, ang Diyos ay nagnais na iligtas. Kasi nga, di ba, nung pasimula, nagkasala, andyan yung paghatol niya at pagbibigay ng mga bagay na naging pagkakasala ni Eva at Adan noon, yung kahirapan, hinagpis. Kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan para ilabas ang tao doon sa ganung katayuan dito sa sanlibutan. Kaya nga kapag ikaw ay walang Diyos sa buhay, minsan mawalan ka ng pinakamamahal mo sa buhay. Naalala ko tuloy yung pinikula nila Dolphy. Mga komeding palabas noon, pag merong ililibing, naglulupasay, nagsasabi, isama mo na ako sa hukay. Nung sinipa siya, sa hukay. Ganon kasi ang minsan ang pakiramdam ng tao, talagang kapag hindi mo lubusang nauunawa kung ano ang katayuan mo dito sa sanlibutan, baka ganon ang naisip mo pag nawalan ka ng mahal sa buhay, gusto mo sumunod na eh. Gusto mo matapos na ang hinagpis mo eh. Sa dami ng problema, minsan pag wala kang kaunawaan sa Panginoon, gusto mo magbigti na eh. Kumbaga parang wala ka ng solusyon. Kaya pero dito sa ating aralin, sa lahat ng nakaunawa sa kalooban ng Diyos, dito sa mga nakakaalam ng kanyang pangalan, naglagay ng tiwala sa kanya, meron tayong matibay na sandigan, matibay na muog, sabi nga dito sa ating aralin. Kapag ang muog mo ay, kumbaga ang pader mo hindi matibay na sinasandalan, baka sa konting yugyug tumaob yan. Yung literal na pader, inahalimbawa ko lang po, ang pader yan, kung hindi matibay ang kinatatayuan niyan at mauga, then sinasandalan mo, baka yan pa ang pumatay sa iyo. Pag hindi matibay. Pero dito sa ating aralin, pinapakita na ang Diyos. Gaano kaya ang pader nila noon? Yung panahon ng mga digmaan. Yung Great Wall of China nga, di ba? Makikita natin yung pader na yun, makapal talaga. Parang hindi kayang tibagin. Ganon ipinapakita ng ating aralin sa umagang ito na kung papaanong ang mga problema na dumating sa atin o maging sa munting kapisanan
Kaya nga nung dumating kami sa Munting Kapisanan, talagang para bang ang winelcome sa amin, talagang puro problema eh. Pagdating namin sa Munting Kapisanan, andyan lahat ng problema, parang ibinubungad sa amin yung ganong mga bagay. Pero salamat sa Panginoon, tinulungan kami na hindi namin makita yung mga bagay na yon, kundi ipinakita niya yung isang bagay na magiging matibay para sa amin. Kaya sa umagang ito, parang yung nararanasan namin, ayoko talaga umiyak sa amin. Kasi makikita ng ating kapatid. Pero pagdating ng alas 12 ng gabi, doon siya binubuhos. Mahirap lang kasi isa-isayin yung mga bagay na hindi natin nakikita o hindi nararamdaman ng iba. Pero yung mga kabigatan na dumarating sa bawat isa sa atin, merong Diyos talaga na nagpapakita na dito sa sanlibutan marami tayong kapighatian, pero ang isang bagay na aking pinangahawakan, sabi niya, lakasan mo ang iyong loob. Pag nalagpasan nyo yung problemang kapighatian na yung, sabi niya, mabibigat eh. Nung binanggit niya yon, nagkaramdam ako ng takot, ng kapit. Dahil baka yung nararanasan namin ngayon, warm up pa lang. Napakahirap sabihin ikay malakas dahil kapag andyan na yung problema, pag ikaw ay nakalimot. Kaya siguro nasabi niya, kung malalagpasan mo yung mga bagay na darating sa'yo, magkakaroon ka, makikita mo na yung isang malaking biyaya na darating sa'yo. Siguro nakita ng Panginoon na nakaramdam din ako ng takot. Kaya nasabi niya, kung malalagpasan mo, nandun pa pala yung pagkakataon na baka hindi ko malagpasan, hindi namin malagpasan. Kaya nakaramdam ako ng takot, mga kapatid. Kaya itong talatang ito na ilang beses nabanggit nakaraang Miyerkules, kaya isinama ko na sa aralin dahil ito yung sinasabi niya na lakasan ang iyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya pala kung anong problema na dumadaig sa atin dito sa sanlibutan, meron tayong Diyos. Sabi pa nga niya, makapangyarihan ng Diyos, sabi ng ating protector, makapangyarihan siya. Hindi ko maalala kung paano niya banggit. Makapangyarihan ng Diyos na, hindi ko maalala yung saktong sinabi niya. Pero may isang makapangyarihan Diyos na pinangahawakan namin, na kung papaanong yung kapighatian na nandirito sa sanlibutan, isang bagay lang po ang ating pangahawakan. Lakasan natin ang ating loob, kanyang dinaig ang sanlibutan. Bakit niya sinabi ang mga kapatid? Dahil kung kanyang dinaig, kaya nating madaig yung mga bagay na darating pa po sa ating buhay. Kaya nga sabi dito sa sa Peter, sa ikalawang Pedro, chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay maligtas. Sabi sa Hebreo na ating laging nababasa, chapter 10, ito yung laging hindi nawawala sa aralin eh. Sa 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siya'y paparito at darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. At siguro yung huling talata sa Roma na aking babasahin, isang magandang talata, pwede natin panghawakan.
sa Romans chapter 8, verse 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat itumbas sa kaluwalhatian mahayag sa atin. Isang magandang umaga po. Yung oras ko ito po sa mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa, purihin ang Panginoon. Sa mga naka-online. Tapos na. Susunod. Salamat sa mga nagkaroon ng pagbabagi sa umagang ito. Ganun po sa mga umawit. Salamat. Tayo po ay gaganap doon sa kanya. Yung katungkulan na ibinigay sa atin. Yung ating aralin sa umagang ito, palasak na rin yung mga aralin na to. Unay natin doon sa aklat ng 1:16:33. Basahin ko muli dito sa 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Ang inyong loob ni aking dinaig ang sanglibutan. Sanglibutan, no? Ano po yung pagkakasalita ng ating Panginoon Kristo? Kasi nga, yung nabanggit kanina, na mula pagka sinilang tayo na talaga tayo doon sa mga pagsubok na dumarating, yung mga kabighatian, hindi mawawala yon. Ito yung nararanasan ng bawat isa to, no? Maging mananampalataya man o hindi mananampalataya, mayroon tayong kapighatian sa limuto. Sa mga problema dumarating, hindi na alis ito, kakibat na natin to yung mga problema. Yung mga pag-usig, lalo sa atin, ng mga mananampalataya, ganoon po yung tinataglay natin. Kasi yung mga nakaranas sa mga pag-usig, di ba? Maging ating Panginoon Jesucristo, yung mga apostol na itinalaga niya, nakaranas nito, pag-usig. No? Kasi ito yung tanda na ikaw ay hinuhukuman na ng Diyos. No? Binabanggit dun sa unang Ikalawang Tesalonica, kung babasahin natin sa Ikalawang Tesalonica, sabi rito, umpisan mo natin sa 3, no? Kami ay nararapat, mga kapatid, na mga pasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng nararapat dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking luba, no? Kasi itong Tesalonica naging halimbawa to sumunod sa ating Panginoon. Ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis, na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo, no? Kaya kailangan talaga, kasama talaga yung pagtitiis, pagbabata, no? Kasi ayun yung pagsubok na ibinibigay sa atin kung malalagpasan natin ito, no? Kaya nga yung yung kapighatian to na dumarating, no, sa bawat isa, natural lang to, sabi ni David, magiging immune na tayo doon. Marami yan lalo yung ngayong kasalukuyang panahon, di ba? Yung mga nakambang mga digmaan, yung mga salot na dumating, di ba? Nung nakarang yung COVID na dumating sa atin. Isa talaga to sa naging mabigat na sa nangyari sa bawat isa sa atin. Hindi lang mang sa atin, kundi sa buong sanglibutan, di ba? Yun po yung naranasan natin, no? At naka-survive tayo doon sa ganun.
pagsubok na dumating sa atin. Kaya nga yung kapigati ano to, ah, bakit ba nagiging pigati ang isang tao? Dahil sa paggawa mong kalikuan sa Diyos, yung hindi mo pagsunod sa kanyang kalooban. Ito yung bagay na binibigay ng Panginoon no, sa atin. No? Yung, sabi rito, ito yung dahilan sa Roma 2, sa 2:8, sa 2:9 hanggang 10, sabi rito. Kapighatian at kahabisan ang sa bawat kaluluwa ng mga tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Grego, no? Kaya pala yung nagkakaroon tayo ng kapighatian, ganun. Dahil sa una-una yung gumagawa tayo ng kalikuan, no? Yung hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. Panginoon talaga yung magbibigay. Nandun yung put ng Panginoon galit doon sa mga gumagawa ng masama, ng kasalanan. Doon nakapaloob doon. Pero kung yung tao susunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Sabi rito sa 10 ng ano pa rin, Roma 2:10. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Grego. Ayun po, kaya pala kaya matuwid yung paggawa ng isang tao, kapayapaan ang tinataglay. No? Pagka sumasampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. No? Yun po yung kaya nagkakaroon ng kapighatian. Marami yan yung dulot ng kapighatian, mga pagsubok na dumarating sa atin, kadalamhatian. Nandun po yung taglay po yan natin habang tayo nabubuhay dito sa sanglibutan ito. Iyon po ang kaya nga laging natin na maging sumunod lagi sa utos ng Panginoon, no? Yung binabanggit do sa huwag tayong makilos doon sa mga dumarating. Huwag tayong matakot doon sa mga dumarating kasi natural yun dadating talaga sa atin. Diyos ang may niyan may gawa niyan Yung mga yung mga lindol, di ba? Mga baha, mga bagyo, di ba? Siya may gawa niyan. Doon tayo inaano ng Panginoon. Inupuman. Kung tayo makakatagal doon sa mga pagsubok na dumarating na yan. Maraming bagay na yan. Kaya nga lang na medyo na tayo, no? Na napipigati tayo. Nababagabag tayo sa mga bagay na ito pagka dumating yun, yung mga pagsubok sa atin. Yun po yung ng tao, nabagabag, na siya. Lalo dumating yung mga kadalamhatian niyan, maging ang Diyos man, di ba? Ang Panginoon, na siya. Happy siya, nalulumbay siya. Pagka nakagawa ang tao, no? Ng kasalanan. Ang Espiritu Santo, di ba, napipigati. Yan po yung unang panahon na yung panahon pa ni Noe, di ba? Sabi dun sa 6:5 ng Genesis, nalumbay ang Panginoon dito Dahil yung gawa ng tao, di ba, masama parati. Sabi dito sa 6:5 hanggang 7, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng mga tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masasama lamang parati. At nagsisi ang Panginoon sa kanyang nilalang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga iba na ibon na ang aking nilalang nila. Nalumbay ang Panginoon dahil sa paggawa ng masama ng tao. Kaya nilipol niya ang tao, no? Maging nung sa rin, di ba, yung sa Sodoma at Gomora, nang lipuli ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Kasi nakita ni Lot na masama talaga yung gawa ng tao doon. Mabasahin natin dito sa aklat ng napis yung kanyang puso
dito sa aklat ng Pedro. Kalawang Pedro. Sa 7 muna, umpisa natin sa 7 hanggang 8, no? At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng mga masama, sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita ng at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ayun po, no? Lumbay, nahapis siya dahil sa ginagawa ng mga tao, no? Kaya nga yung pagsugo sa ating Panginoon Kristo, yun po yung paraan para yung tao, lahat na tao, hindi lang sa Israel yung kaligtasan, kundi sa lahat na sumampalataya sa Kanya, maligtas, no? Kasi ang Diyos walang kasiyahan doon sa kamatayan ng masama, kundi manumbalik, no? Ang isang tao, no? Lalo yung hindi pa nakakilala sa Diyos. Ayun po ang ibig ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon, no? Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang nakalaan dyan kasi yung ating yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi sa Pedro 1:9, hindi sa mga biyaya, no, pagpapala na natatanggap natin, kundi doon sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yun po yung rito sa ating aralin na bagay na dumarating si Haring David, di ba? Maraming kapighatian na dumating diyan, yung mga kabagabagan, yung mga mula pa sa pagkabata niya, tinaglay ni David yung bagay na dumating sa kanya. Kaya nga kinalugdan siya ng Panginoon sa lahat ng bagay nito, yung pagtatagumpay niya doon sa mga pakikitigba niya, no? Na nagumpay siya doon sa mga pakikipaglaban niya. Kasi nga yung ng Panginoon nasa kanya, yung kautusan ng Panginoon nasa loob niya. Sinunod niya yung utos ng Panginoon, no? Doon pa sa isang ating aralin, sabi, halos kang ating aralin sa awit, kay isang espiritu rin to ng aralin doon. No? Sabi ko sa 8, 9, no? Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipigati, matayog na muog ng mga sa panahon ng kabagabagan. At silang nangakalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanyang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pababayaan sila na nagsisihanap sa iyo, no? Kaya nga si Haring David, no, nandun yung Panginoon sa kanya Kaya yung pagligtas sa kanya, pag-alalay sa kanya ng Panginoon, no, hindi nawawala. Kasi inano yung salita ng Panginoon sa kanyang puso Yun ang katangayan ni Haring David, no? Yung pagsunod sa ating Panginoon, no? Diyos Ama, no? Kaya tinaglay niya yung mga bagay, ang pagpapala sa kanya, ibinigay, no? Bagamat si Haring David nagkasala, no? Nagkaroon ng kapatawaran, magpapatawad ang Panginoon sa kanya. Kasi yung nakita kasi ng Panginoon yung kanyang puso, no, na malinis, no, matuwid yung kanyang puso, no, dalisay. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung dalisay na puso, no, na sumusunod sa kanya, no? Itong mga sabi si Haring David, sabi rito sa 138 ng awit sa 7, sabi rito, bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, inyong bubuhayin ako,
iyong iunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanan. Ganun po yung ano. Bagamat ang mabuwal, sabi doon sa isang talata dito sa awit, hindi ko lang matandaan. Pitong beses mabuwal ang matuwid, ibabangon siya ng Panginoon. Ayun po yung ano, sa lalo doon sa mga sumusunod sa kanya, no. Kung sama-sama kasi pag yung masama na ano, ay bagsak to eh. Lalo pagka yung mga kabagaban dumating sa kanya, sabi rin sa ano, sa isang talata dito sa Kawikaan sa 24, sabi rin sa Kawikaan 24 sa 10, sabi rito, kung ikaw ay manglupaypay sa karawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Kaya kailangan natin yan, palakasin natin yung ating pananampalataya sa Diyos, no? Yung mga salita niya, lagi natin sa puso, no? Ilagay natin sa ating puso, no? Hindi sa isip, sabi ng protector, yung sa puso natin ilalagay para hindi na natin nakakalimutan eh. Minsan sa pagkasaisip lang, nakakalimutan natin mga bagay na binabanggit ng protector. Kaya sa puso, kasi sa puso nga tumitingin ang Diyos, no? Hindi sa anyo. Ganun po yung ano ng Panginoon na pag dumating yung mga bagay nito. Kasi yan yung ano ng sanlibutan eh. Nandun nakaano. Kailangan wag tayong mga kagutom, di ba? Mga pangangailangan dito sa sanlibutan to. Pero sabi ng Panginoon, datapat 6:33 ng Matthew, datapat unahin ninyo ang aking kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay ay pawang idadaragdag sa inyo. Ganun po yung ano ng Panginoon. Kung nababalisa ka man, ganun po yung ano. Lalo sa pagkabuhay natin dito sa libutan ito, hindi baga yung mga ibon na hindi nag-aasik, pinakakain ng Diyos. Ganun po ang ano ng Panginoon. Si Elias, di ba? Halimbawa si Elias diyan, yung propeta. Nung suguin siya, nung dalhin siya dun sa isang lugar, suguin siya. Ano yung pinakain sa kanya? Binigyan siya ng pagkain ng uwak, no? At uminom siya. May ano kasi rin dun sa ilog, no? Na meron pang tubig. Kasi natuyo ang yung panahon na yun eh. Natuyo, no? Magkakaroon ng ilang taon ba na yung pagtuyo, no? Hindi umulan ng 3 taon, no? Ganun po yung Panginoon na doon yun sa unang hari sa 1:19. Halos siya talagang ang kalagayan niya ron, no? Kasi mga propeta na naiwan, pinatay ng mga sino pumatay no hari nun? Si Akab. Dito sa unang hari 19:14, sabi rito, hanggang 15 muna. At kanyang sinabi, ako'y naging marubdob. Totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak na Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang ipinag-uusig ang buhay ko upang kitlin. No? Ganun po yung nangyari kay Elias. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo ay iyong pahiran ng langis, Siasel, upang maging hari sa Syria. Ano po nangyari? Na doon, no? Pero ang pangako ng Diyos na talagang hindi siya mag-iiwan siya ng mga
propeta. Di ba ipinalit kay ano daw si Eliseo kay Elias, no? Kaya yun yung yung panahon yun, nagkaroon ng tag yung hindi umulan at nanumbalik ulit yung ulan nung sabihin niya na sa Panginoon, no? Nananalangin siya na paulanin na. At nanumbalik ulit, no? Nagkaroon ng ulan. Halos sa 3 taon. Ay yung pagkamatuwid na dinidinig kasi niya yung halo matuwid ka, sumusunod ka sa Panginoon. Ganun po yung mga mangyayari. Dahil sa yung pananampalataya niya, no? Maano yung pananampalataya talaga niya, matibay, no? Totoo na talaga ang Panginoon magbibigay talaga ng kaluwalhatian, mga biyaya, no, sa Panginoon. Pagka ikaw susunod sa Panginoon. 84 ng awit, sabi rito, 11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid, no? Pagka matuwid yung paglakad mo sa Panginoon. Di ba si Job, dahil sa kanyang pagtatapat, no? Sakdal, no? Yung pagsubok na dumating sa kanya, no? Nagtagumpay siya. Maging yung kanyang kabuhayan, no? Dinoble yun, yung kabuhayan niya. At nagkaroon ng magandang anak, si Job, no? Yung pagpapala talaga ng Panginoon nandun. Pagka susunod ka sa kanyang mga utos, no? Kailangan sumunod ka sa Panginoon, eh. Yun po yung pangako ng Diyos. 'Di ba yung kung matatanda natin yung 3 kasama ni Daniel na inano siya dun sa sa apoy, sa horno ng apoy dinala. At alam natin na hindi nasunog 'yon. Hindi sila ng apoy. Lumabas sila ron na buhay. Kasi ang Panginoon talaga nandun sa kanya. Pagka tayo magtitiwala sa Panginoon. May binabanggit pa rin dito sa 138 ng awit sa 7. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako, iyong iunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaway, at ililigtas ako ng iyong kanan. Ganun po yung pangako ng Panginoon pagka lumalakad tayo ng matuwid sa Panginoon. Kanyang bibigyan ng pagtatagumpay. Kaya nga lang, meron din yung mga nangyari sa ating doon sa ibang mga hari, no? Halimbawa doon si Haring Saul na hindi sumunod, lubos na sumunod sa utos ng Panginoon, no? Bilin kasi ng Panginoon, lipulin mong lubos yung Amalek, no? Hindi ginawa, eh. Nagtira siya, nagkuha ng samsam yung mga taga Israel nung suguin sila. Basahin natin dito sa aklat na Samuel, sabi rito sa Samuel. Sa 15:18 sabi rito, at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalasita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumalawong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan ng pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalek, at aking lubos na nilipol ang mga Amalsita. Hindi niya nilipol si Agag, eh. Dinala to, eh. At
kumuha siyang ng mga samsam, mabuting samsam, mabuting tinatangkilik dun sa bayan ng sa ano ng ano Amalek. Nagtira siya no at dinala sa kanila mga mabuting hayop na yung mga kordero at yung mga yaman nila, yung yaman nila. Ano nangyari kay ano? Tinanggal si Haring Saul, di ba? Sa pagkahari. Kasi sa hindi nga niya pagsunod dun sa utos ng Panginoon, sinalangsang niya. Kaya nga ang Panginoon naglagay ng isang masamang espiritu, no, kay Saul. Sabi rito sa ano 16:14 ng Samuel pa rin, unang Samuel. At ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Binagabag siya dahil sa hindi niya pagtalima sa Panginoon, hindi niya lubos na sinunod yung utos ng Panginoon. Ganun nangyari sa kanya. Kaya nakagawa siya ng kasamaan sa Panginoon. 15. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Iutos mo ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na biyasang manunugtog ng alpa at mangyayari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. No? Si Haring David din yung nag-ano rin, tumutugtog ng alpa. Si Haring Saul kay David, no? Nainggit siya doon kay Haring David. Kasi yun yung papalit sa kanya eh. Ano siya doon. Dahil sa pananagumpay doon sa digmaan ni Haring David, no? Nagalit siya rin eh. Libu-libong pinatay niya, di ba? Ni Saul. Pero kay Haring David, laksa-laksa, no? Yung inano niya. Pinatay, no? Kaya naging masama si kasi binigyan nga siya ng masamang espiritu. Alam po natin nangyari kay namatay ng kamatayang hindi yung natural na kamatayan ba? Hindi nangyari sa kanya yun eh. Kasi yung pagkakasala niya, no? Panginoon. Ang Panginoon kasi pagka ganun nangyari, nagbibigay siya ng yung galit niya, yung po niya sa tao na nagkasala na hindi sumunod. Ganun nangyari. Yung kamatayan niya nagiging masama eh. Hindi katulad yung kamatayan ng matuwid, di ba? Payapang namamatay. Yung mga masamang nangyari. Si Abimelech, di ba? Kung natanda natin. Pinatay yung mga kapatid niya, 70 yata, 70 na kapatid. At ano nangyari sa kanya, no? Masamang kamatayan din nangyari sa kanya. Ginanti. Parang yung pagganti ng Panginoon, no? Isa sa isang bato lang na inano ng babae yung bumagsak sa kanyang ulo, no? Doon lang siya namatay, no? Ayun ang ng Panginoon ganti doon sa masama, no? Ano po di ba si Joram na nagkasakit din na lumabas yung kanyang tiyan. Pumatay din to nung mga yung mga niya kapatid eh. Naging masama to, no? Kaya yung kamatayan naging hindi maganda yung pagkakamatay niya. Lumuwa yung kanyang yung bituka yata eh. Yung tiyan. Ganun yung naging kamatayan ni Haring Joram. Kaya kung yung ating ginagawa sa Panginoon maging kanais na kalugod-lugod sa kanya, yung pagpapala na ibibigay sa atin. Ganun ang ganti ng Panginoon nandun sa atin. Marami pang bagay itong aking dito sa ating aralin. Ito sabi rito sa aklat ng Awit 27:5. Sapagkat sa kaarawan ng kabagaban ay ingatan niya ako sa lihim na kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako
sa ibabaw ng isang malaking bato. Ayun po yung pagliligtas, no? Pagka yung pagtitiwala natin sa Diyos nandun lagi, no? Iingatan niya tayo doon sa anumang kabagabahan na dumarating, no? Kasi ang ano rito sa sanglibutan pagka hindi ka mananampalataya ang hanap niyan kamatayan. Pero sa ating mananampalataya, ano to sabi rito sa aklat ng binabanggit dito sa aklat ng Korinto sa 7:8, ikalawang Korinto, 7:10 ng ikalawang Korinto. Sabi rito, sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Yan po yung pagka yung matuwid sinubok, no? Sa ikaliligtas, hindi sa kamamatay. Na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Yan po yung kadalasan dito sa sanglibutan ito. Yung mga negosyante na nalugi, di ba? Pagka nalugi yan, pag solusyon yan, kamatayan. Sa iba, yung mga lalo mga hindi nakakilala sa Panginoon. Ganun po yung ng Panginoon sa kanila. Pero sa atin na yung taglay natin, yung pananampalataya, no? Yung sumusunod ng lubusan sa ating Diyos. May pangako talaga dyan. Yung mga dumaranas ng mga gatong kalumbayan, kapisan, yung mga karamdaman, ligit yung karamdaman, di ba? Isa yan sa nagpapaan sa tao. Bagabag yung puso na yung kaisipan mo. Sabi rito sa, meron tayo kasing, yung salita na naging kaaliwan natin. Yun ang kalutasan dun Pagka sumasampalataya kang lubos. At sa ating iglesia, di ba, meron tayong protector na umaaliw sa ating mga kalumbayan, mga problema at suliranin. Ayun po, kung dumating man yung matinding kapighatian dito, kasi merong darating talagang matinding kapighatian na hindi pa nangyayari. 24, 21 yata ng yun, ng Matthew. Ang pangako ng Diyos, magbibilin siya ng anghel na magliligtas sa atin. Ito yung ang ating Miguel Arcangel, sa 12:1 ng Daniel, huling talata, At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa sa masumpungan na nakasulat sa aklat. Kailangan talaga na yung ating pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Ganun po yung kailangan nakasulat sa aklat ng buhay. Pwede mawala pag nagkasala ang isa sa atin. Purihin po pa ang Panginoon, magandang umaga.